We shall now proceed to this next segment, qualifications of church leaders. Now, we're gonna deal with this a little bit longer sapagkat yung mga una at saka yung bandang huli maya-maya ay mga kwan lang yan, mga borloloy dito sa main segment nito. Since this is somehow a leadership seminar in preparation for you to become good leaders of God, it is important that you basically understand this passage of the Scripture. Now, I will challenge you, those of you that are here and those of you on the video, to go through the Scriptures with me and examine for yourself what God says about the qualifications for church leaders. Are you ready? All right, let's go to the first segment. And I have segmented this pala, before we continue, into 5 major segments to help you just begin to understand God's framework or the way God, framed this to be. All right? Let's go to the first one. The first one, you find the word blameless. Blameless. All right? Blameless. Ano ibig sabihin ng blameless? Walang kapintasan. Matindi yan. Mukhang dyan pala lalagpak ng napakarami dahil yung iba hindi lang walang kapintasan, pintasero pa. Yan ang problema. Okay? So, let's move on. Dito tayo sa sexual purity. Dito. Husband of one wife. Paano naman po yung mga walang wife? Okay? Well, the idea there is to be a man of one woman. Alright? At mahalaga po ito. Pag-uusapan natin naman ng konti as we go to that. The next aspect of that is, how about children? Anong hinahanap dito? Having faithful children. Tignan po rin yung qualification nito, napakatindi. Kung ito'y masusunod lang ng maayos, aayos ang church. And immediately, I'd like to tell you na kaya marami mga church ang hindi maayos ay dahil hindi ayos ito. Po ba kayo? Kung maayos lang ito, okay ng church eh. Yan lang ang problema, hindi ganito ang maraming church leaders. Alright, let's go to the personality qualifications. There are a lot there. Number 1, not self-willed. Do you see that? Okay, give it the next one. Next one. Come on, follow along. Not soon angry. Do you see that? Not soon angry. Hindi magagalitin. Okay. Ano pa? Hindi maglalasing. Not given to wine. Alright. Okay, ano pa? Hindi, not a striker. Anong not a striker? Hindi nag-i-strike kahit maliit ang sweldo. Ano? Hindi pala away. Okay, hindi pala away. Not a striker. Okay, ano pa? Not guilty of sordid gain. Ano yun? Ano yun? Hindi tumataya sa loto. Okay. Not a lover of money. Okay? Yun eh. Diba? Yun ba yun? Okay, ano pa? Ano pa? Come on. Alright, ano pa? Hospitable. Yan. Hospitable. Ano yung hospitable? Laging na ospital. Yun ba yun? Hindi. Hospitable. Ano yung hospitable? Yung ayan. Ini-welcome ka sa bahay nila. Ayan. Okay? And number 7, lover of good men. Okay? Lover of good men. Okay? By the way, mag-ingat po kayo. Kasi may mga elders, may mga pastors na lover of men. Delikado yan, ha? Delikado yan. Lover of men, ha? Nung araw, sabi nung professor ko, dapat daw tayo ay maging maingay sa 3 G. Ano yan, sir? Gold, glory, girls. Ngayon, generasyon natin, may pang-4 na G. Guys. Nako, delikado, guys. Kaya, mag-ingat. Sabi sa katabi, mag-ingat ka, bro. Ingat ka, bro. Okay, ingat ka lang. Alright, let's go to the mental sobriety. Okay, ano ibig sabihin nito? Look at the word sensible. 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 Okay? Ano yung sensible? Make sense, of course. Kalalim nun. Make sense. Okay. Anong pinapahiwatig po nito? Yung kanyang pananaw, maliwanag. Okay? And then sa bandang huli ay true spirituality. Ano naman ito? Makita niyo mga salita. Give me the word. Just. Ano pa?
holy, what else? Temperate, ano pa? Okay, ito ang halaga. Holding fast the faithful word. Okay. Now, these are the qualifications of church leaders. In brief and simple terms, Apostle Paul tells us through the writing to his letter to Titus, ito ang mga hahanapin nyo sa isang leader. Bakit? Dahil kung wala ang mga bagay nito sa kanila, hindi sila qualified. Kaya nga, qualification eh. Tama? O ngayon, paano pili ng mga leader ng church? Ha? Oy, ito si elder. Siya ang may-ari ng building na ito. Kaya siya na ang elder. Ha? Ano pa? Ba, ito si Mang Kaka. Araw-araw ito nandito. Dito na ito natutulog, dito na ito kumakain, dito ito nahiga sa pew. Elder na yan. Mali. O di kaya, ay anak ko, kalaking mag-tights nito. Elder talaga. Siya na nga, siya nawa. Ang elder. Na mamili ang mga tao ng elder, palpak. Kaya, nagtataka pa ka, anong nangyari sa church natin? Bakit na siya? Mali ang pili mo eh. Mali eh. So kung tama ang pagpili mo, i-ayos natin. I don't mean to inflict pain on any denomination here, but I would like you to go back to the word appoint. Say the word. Appoint. May nakalagay ba ng elect? Elect. Vote. Pagbotohan nyo kung sino pinakamaraming boto siya magiging elect. Meron ba nakalagay na gano'n? Wala. At yun po ang ginagawa ninyo. Yun ang ginagawa ng mga church. Kaya nagbotohan ng kongregasyon, demokrasya ang kailangan. Kailangan ng demokrasya sa church dito na disgrasya dahil may demokrasya. Maling pagkaka-apply. Sino po talaga, sa totoo lang, tingnan nyo ako, dito. Sino talaga ang may karapatang mag-identify ng elder? Pastor! Sino naman po ang pinamimili ng pastor? Asawa ng pastor! Ako, na-disgrasya. Patay na po. Hindi ko lang po excuse me sa mga asawa ng pastor. Hindi naman po sinasabing wala kayong K. Ano ho? Pero kung kayo yung pastor, ikaw ang the best person na makapagpapaliwanag o makaka-assess o discern. Ito pwede. Di ba? Kasi ikaw nagturo niyan eh. Marami na disgrasya. Now, tingnan po niyo ito mga perspective nito. I'm gonna deal with this because these are very important issues. Alright? Are you ready? Watch this. Blameless. Ibig sabihin, yung tao ay mayroong moral integrity. Say the word. Moral integrity. Hindi sinasabing perfecto siya kahapon, perfecto siya ngayon, kundi walang mga bahid ng sisi sa kanya. Moral integrity. Mahalaga po yan. Hindi ba? Hindi siya tinuturo mo, hindi pwede pastor yan, hindi pwede. Kinakailangan meron ka moral integrity. You know what I mean? It's not perfection, it's simply being right at all times. Ibig sabihin may dating kang mukha ka talaga pastor. Jesus Christ, when He spoke with authority and the people there recognized. Hindi ba? Sa palengke namin, pag may ko, dahil ako ang marketing manager sa bahay namin. So, pag namamalengke ko, pinapakita ko yung aking moral integrity. Magkano isda? Naku, 100 po. Naku, ito naman 120 na lang. Bakit ho? Born again ako ganun ba? Anong pangalan nyo? Sabi sa akin, ako ang pastor mo. Pastor ko ho kayo? Hindi mo alam? Hindi mo alam? Ako nga ang pastor. Sige po, pastor ko. Kaya. Kasi ang pananaw ko, itong mga tao, lahat ito member ng church Lahat ito member ng Kingdom of God. Tama? Sa dalawang kategorya. Lost and found. So, kausap ko lang. Pero papatayan sa akin di ba? Lost lang yan. Moral integrity yun. Hindi ako tumatawad. Dahil bawal sa pastor ang barat. Sabay-sabay. Isang A. 1, 2, 3, go. Yan. So, sumunod, dati ko sa palengke, pastor ko, ano yun?
dito mo kayo bumili ng isda. Yan. So, hindi ako tumatawa, dinadagdagan niya. Dinadagdagan. Kaya yung 500 ko, 2,000 lang ng bag. Isa pa nga. Yeah. Style yan eh. So, moral integrity may dating. Kaya huwag kayong punta sa inyong mga target area ng gigitata na mukha kayong basahan. You really have to appear as a pastor. Amen? Okay. Huwag naman kayong palaging nakakurbata, long sleeves, nakabarong, papasa kayo sa palengke. Hindi naman bagay, di ba? Parang, basta, okay lang ang dating mo. Di ba? Huwag kayong lalakad na may baston, mahabang balbas, at ako, ang pastor mo. Ninervisin yung mga tao doon. Ninervisin sila. Alright, number 2. Ito, matindi to. Sexual purity. Ito ang kalaban ng marami. Husband of one wife. Ay, sabihin ng full to one. Basically. Kung siya binata o dalaga, still faithful to the future one. Di ba? To the future one. Kanya mga anak, kinakailangan ay merong palatandaan na sila ay faithful din sa church. Eh, bakit? Eh, sabi po sa Biblia, kung ang tao hindi niya kayang pangunahan ng kanyang sariling pamilya, paano niya pangunahan ng pamilya o tahanan ng Diyos? Imposible. So, pag naghahanap kayo ng church leader, tinaharap niyo, ito ba okay ba itong asawa nito? Okay ba itong mga anak nito? Eh, pastor, alam po ninyo, alam po ninyo, 5 po ang asawa niya, ito pang 5. Pero, siya po talaga yung pinakasamahan. 25 years na po sila. Hindi nga lang po sila kasal. Wrong answer. Hindi pwede. Di ba? Okay. Ito naman po, napakabanal. Okay na okay. Kaya lang yung 3 anak niya, drug addict po lahat eh. Pero nire-rehabilitate na. Okay, hindi pa rin pwede. So, the idea here is that the family is intact. Ngayon, mamaya babanggitin ko yung kahalagahan ng pamilya. Pero for now, what is important here is that we basically understand what sexual purity is all about. Na ang lalaki na hinahanap natin ay tapat sa kanyang asawa. Na ang mga lingkod ng Diyos na gusto maglingkod ay dapat tapat sa kanilang kaisa-isang asawa. Paliwanag ba yun? At walang ibang asawa. Alright? Dahil mahalaga yung kadalisayan ng buhay sa paglingkod sa Diyos. Ating kapanahunan, maraming mga taong nalalaglag sa ibang babae. Dahil yung asawang babae, habang tumatagal, ay hindi na kasing attractive nung dati. Pag uwi ni Mister, nanggigitata yung asawa niya. Naka-duster ng gula-gula ni damit. At yung bulaklak sa duster niya, pas na. Kanta na lahat. Tapos, amoy sibuyas, bawang, gatas. Kaya hindi makauwi yung asawa. So, kinakailangan magkaroon ng kayo naman mga babae, maging attractive naman kayo sa inyong asawa. O, paano naman uwi yung inyong asawa? Kaya yung mga young people sa church, kagaganda, kabango doon, yung lagi hawak ng mister. Uwi sa bahay, ito may itsura ng asawa. Kadiri. Mga misis, pakiusap po. Mag-ayos-ayos ho kayo. Kaya mga misis na lagi kayo naggalit, di ba? Doon sa mundo ng mga mananampalataya, or to some people also, nagagalit yung mga misis dahil yung mister nila, tingin sa mga babaeng mayroong yung hati dito, yung maik. Naku, problema nyo ba yan? Di, hatiin nyo rin yung dahil nyo. Hatiin nyo rin para sa inyo titingin si mister. Correct ba ako? Sabay-sabay. Correct ka dyan. Na problema natin, nareklamo hindi mo kayo nag-aayos, maligo ka. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, sa parte naman ng mga lalaki, maging maingat ho tayo sapagkat palaging kung yan ka mahina, yan ang tukso. Diyan ka tutuksuhin. Okay. Okay, warning ito, fair warning ha. Wag lang kayo mag-ingat. Mga lalaki, wag lang kayo mag-ingat sa mga bae. Mag-ingat kayo sa mga lalaki. I don't mean to make this thing a laughing stock, you know, but alam niyo sa mundong ito, maraming mga lalaking, hindi halatang hindi lalaki. Hindi halatang hindi lalaki. May lumapit sa akin, Pastor, alam mo, bakla ko dito eh. Talaga? Sino? Sabihin sa akin, pakis muna. Tanong mo na, ano ang ginagawa talaga? Ito paresa to.
Okay, that was a joke. Pero ang problema talaga, sa totoo lang, ito problema natin. Yung sexual purity, sa panahon natin ngayon, palaga kung noong unang panahon dito, no? Ngayon lang natin ito binabanggit. Dahil sa dami ng mga nagsulputang mga sa ministry, tama naman yung kanilang puso to begin with. Kaya lang, talagang merong tinatawag hindi na ikumpisal na kasalanan, yung pagkakala nilang sila babae, bagaman sila lalaki. This has to be addressed, and this is an issue that needs to be dealt with in our generation today. Kaya kung sakali kayo po ang lalaking yun, bago tayo magwakas, magpa-pray na po kayo for deliverance. Pag hindi ka sigurado, malabo talaga, naturo ka ni haka-haka at kuro-kuro. So, this is an important aspect in the area of family. Na tayo, sexually pure, tama ang tingin natin sa relasyon ng mag-asawa, at hindi tayo mag-entertain ng ibang mga thoughts. At kung sakaling meron kayong entertain na ibang thoughts na ito, si sister ganito, alam po ninyo yung mga naglalagpakan, I don't know if it's right to say this, in public this way, on video especially, but need to give this fair warning. Marami po mga kinakaunsilan, mga tao, mga nalaglag sa kasalanan na magkakasama pa sa church. Ibig sabihin, mga taong kapwa naglilingkod sa Panginoon, sila pa mismo yung nangalalaglag. Why? Because of our failure in recognizing the value of our relationship with God and value of fair warnings from other people. And so as we move on to this next segment, ang nais ko po itanim lang sa ating mga isipin na maging maing po tayo sapagkat nais ng Diyos na maging maayos ang ating mga